Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Nawala yung piyok, pare. Ano, palakas, nabubuhayan tuloy ako. Hindi nila nagigits yung ano na yan eh, no? Pang ano yan eh, pang tune-up yan eh, para Pang-hype. sa akin. Yeah. Pang-hype sa amin yun. Kung ayaw nyo nun, para sa amin yun. Wala kayo, tangina. Ito ate lang, bago pa tayo mapunta sa ano. Meron nga makulit dyan na, Yan o. alam mo, nabuo ko na yung mechanism na, pag mag-hate comment ka tas hindi ako convinced sa hate comment mo. Kahit ginalingan mo pa yung hate comment mo wala pa rin, dismissed pa rin siya sa akin na mukha kang tanga. Bakit? Ang haba nung paliwanag nyo. Basta ang point niya doon, si Isa daw at si JOP, magaling magdala ng usapan yan. Agree naman ako, agree. Pero pag nagsalita na raw ako, pumapangit na raw yung hangin. Pero ano sa tingin mo, Ano? yung reason bakit hindi ka nila nagiging bias? Yung sa tingin mo? Kasi, lagi na nila kayo nakikita eh. Ako, bihira lang nila ako makita. Yon. At, siguro, number one, hindi talaga nila ako gusto. Yun. Hindi nila ako flavor talaga. Kasi, kinikita ko pa nga ng personal eh. Yung mag-message sa akin, tapos meron talaga kaming business na mapag-uusapan. Click naman agad eh. Yun, hindi niya naman ako pinanood na sobrang tagal. Talagang nag-connect lang kami. Okay na. Kaya sa akin yung mga ganun, hindi mo lang talaga ako trip. Pero, yung para ang haba ng litanya mo sa comment section na magpaano ka para sa akin, win pa rin yun eh. Kasi attention currency nga itong nilalaro natin dito sa social media. Nakuha ko yung attention mo, gumastos ka ng oras. Pag-iisip dyan sa comment mo, di thank you. Parang nag-rent free ka sa kanya eh. Nung bata ka ba, most hated ka na rin talaga? Kahit sa school or college? Hindi, sa college, baduy na yan pag hater ka eh. Tanda na yan eh. Paano eh? Hindi, ito ang naalala ko, May traits ka bang kinaiinisan nila nung elementary, high school? ang same pattern nga nakita ko, likable din pala ako dati. Likable talaga ako dati. Pero, meron talagang mga pagkakataon na, alam mo yung gusto kong gawin kung ano yung gusto kong gawin. Gusto ko sabihin kung ano yung gusto ko sabihin. Doon ako nagkakaroon ng kaaway kapag gano'n. Number one, teacher. Pag halimbawa, gusto kong magkulit sa classroom eh. Doon nag-flip yung teacher. Yun yung same pattern siguro ngayon. Ako sa POV ko, tingin ko sa looks mo. Magbe-base ako sa first impression ko nung una kami nagkita. Mukha siyang tarantado, mukha siyang maloko. Talaga ba? Mukha kang bugoy-bugoy. Alam mo yung Loko-loko talaga. mukha siyang makulit. Nakasman trip. May aura ka sa akin nung bata ka, tingin ko napakakulit mo talaga eh. Yung talaga, ang kulit mo talaga. Meron din naman mga moments talaga na ganun. Tingin ko, kasi since hindi ka nga nila kilala, ako kilala kita on and off cam. Parang nagbe-base sila sa face structure mo na nakakainis to, parang ang kulit na itong taong to. Pwede. Tingin ko ganun. Tingin ko rin. Hindi sa sinasabi mo eh, kasi sa sinasabi mo, may punto naman eh. Tsaka, pag sa sinasabi, wala nga podcast to na wala tong script. Doon papasok yung yung nakakainis, wala namang ginagawa. May ganun yung aura ng mukha mo sa first impression. Kailangan, based sa akin to, kailangan makakausap ka talaga nila ng as a person. Kasi doon sa akin na wala yun eh. Nung unang meet ko sa'yo, parang first week nun, angas na ito. Parang tarantado yung dating na ito. Tapos, nung nakausap ko na siya ng off-cam, di naman eh, maayos naman pala to. Okay naman pala. Walang ganun sa kanila. Kaya nananatili silang bad trip sa'yo. I think ganun. So, isa daw, General Lansoy Army, puso ko nasa magsasaka. Salamat sa acrylic gumawa na tayo sa podcast. Sobrang na-appreciate namin yung mga nagdo-donate
Kahit hindi pera, mga bagay na ganyan, sobrang appreciate namin yan. Kaya kami nagpapatuloy lalo. Slick and Dapper, pagupit kayo dyan sa Golden Boy and Metro Fight Club, dyan kayo mag-boxing. Mga kabataan, ingatan yung pera nyo. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo na mag-amoy mabango, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Nandyan yung mga links sa description. Go ahead, check it out. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports Sports ka. ka. Kung ayaw sa'yo ng babae, mag-sports ka. Sports ka pare, mas lalo kang Halo mag-sports. talaga, oo. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Pumunta ka sa Facebook ko, meron Discord link to, pitutin mo yun para doon tayo mag-usap na tungkol sa mga sikreto ko. Worse. Ibigay ang dangal na nararapat para sa mga katulong. Oh. Tagal nang hindi nabanggit yun. Parang ngayon na lang ulit. Tagal. Shoutout sa mga katulong natin dyan na tumutulong sa mga pamilya. Kung hindi dahil sa inyo, stress ang buhay ng mga padre at madre di pamilya. So malaking bagay yan sa society natin yung mga katulong yan. Alam mo, kaya napaka-importante ng exercising your masculinity. Kasi, nasabi ko na to dati, pero to prove a point lang din ng importance ng masculinity. Yung pagtungkol nga sa mga katulong na yun, ang tagal na tumambay talaga sa utak ko nun, pre. Bakit? Kasi nga, okay naman talaga lang sila. Okay, hindi kailangang i-insultuhin at i-degrade. Yun yung trabaho eh. Siguro ganito siya. Dito lang papasok yung mali na kung katulong ka naman talaga, magpo-portray ka na kung halimbawa sa kaibigan mo na donya ka at yun naman. Kinatotoo. Kasi maraming ganyan din eh. Oh, yun na magpapamali. Na kasi kasinungalingan na yon na nagseserbisyo ka para sa bahay pero paghaharap ka sa ibang tao, ipapakita mo na marami kang alam na hindi related sa pagiging katulong mo. Kasinungalingan, yun yung mali. Kaya mapapasok talaga yung insulto na katulong ka. Kasi hindi sinungaling ka eh. Ba't kasi hindi sinungaling? I-own mo. Katulong ka. Okay naman yung trabaho na yan. Katulong. Tumutulong ka. Nakakaya ba yun sabihin sa tao pagkatulong ka? Hindi naman nga dapat Dapat eh. hindi eh. Hindi Kasi dapat. na-flip kasi yung doon. Ginawa talagang pang insulto kasi. Tangina kasi ng mga TV show dati. Yung mga katulong, tinatawag mo chacha. Tapos ginungudgod sa inidoro, di ba yung mga drama? Tangina kasi ng mga soap opera ng Pilipinas, kaya bumaba yung tingin sa katulong eh. Tsaka Bakit na maltrato katulong dun? Oo, tsaka puro mata pobre. Mata pobre yung amo lagi. Oo. Tapos, bandang uli, yayaman pala yun. Tama, yun nga yung reason. So, going back to sa sinasabi ko, so, nakatamba yun sa utak ko, okay lang naman Ganyan. So, napunta na ako sa anti-support, binanggit ko sa inyo. Tingnan mo, nung binanggit ko, which is nung bata ako, parang di ko magawa, ako, masculinity yung nagdala nun eh. Sige, sabihin mo sa kanila. Tapos, tignan natin kung anong rational nila dyan. So far, wala namang di ba? Wala naman. Si Soplado, pati ba, si Bert King, Kasi nga kay Bogoy, sinabi mo eh. Wala naman nagsabi na, pre, yung baduy niyang inaano mo. Wala naman gumanon eh. Babae lang naman. Sino ba mga nandadown pagka sinabing ganyan, di ba? Babae. Yung mga babae at yung lalaking... Bading. Di naman player. Bading. Di naman player. Kasi pag player ka, appreciated mo na lahat eh. Di ba? Kahit anong work pa ng babae, kahit nga no job yan eh. Mababalik sa babae, kasi nga sinungaling nga sila eh. Sinungaling sila. So, dahil tumatalon na sila doon na, na para mapakita na iba yung value nila, magdini-disagree nila. Diba? Didegrade nila. Didegrade nila para, kunwari, pinapakita nila sa tao na malayo ang value ko dyan. Nandidiri ako dyan kasi malayo ang value ko dyan. Tingin ko gano'n yun eh. Sa kasinungalingan itong mga to eh. In denial. In denial yun. In denial. Dahil dinedeny nila, nagpapaka-allergic sila doon. Ayoko ma-associate sa ganyang Speaking of in denial, isang viral ngayon na video na yung mga fan ni Daniel, pare. Daniel Caesar. Padilla. Hindi, joke lang. Daniel Caesar.
Oo. Caesar, parang yung unggoy na ano yun. Apes, Caesar. Daniel Cesar ba o Daniel Caesar? Cesar yun, pre. Cesar, Oo, Daniel Cesar. Montano. Caesar. Tingin ko Caesar. Wala pa ako narinig na Caesar? wala akong Amerikano nagsabi ng Cesar. Cesar! Yeah. Wala, Mexico Oo, lang baka yun saka Caesar. ano. Oo. Mga Meksikano lang tas tayo, di ba? Oo. Cesar! Oo nga, Meksikano nga ng Cesar. Yun. In denial din yung mga ibang fan na puta tinatarantado sila dito sa Southeast Asia, pre. Oo. Dito lang pala siya kumanta ng ganun sa Southeast Asia. Sa ibang bansa pala, yung performance sinayos niya. Lively. Lively siya. So, nagrereklamo siya dahil nga daw buong concert, pre. Naghihiga-higa lang daw. Tulog. Tangina rin ito ni Daniel Caesar na to. Anong feeling mo, Justin Bieber ka? Si Justin Bieber kasi nung sa Coachella parang humiga. May portion nun. May isang song lang naman na humiga siyang ganyan. Tapos siya, siguro ginaya niya, uy, cool to ah. Higa nga rin akong ganyan. Pero ang problema sa kanya, parang 2 song, 3, 5 ata, nakahiga siyang ganun eh. Sa akin naman, sabi ko, parang gago naman tong siraulo na to. Tapos, based din sa mga previous concert niya, parang sa Southeast Asia lang siyang gumanyon. Eh, ang tingin tuloy ng mga tao, anong tong tingin mo sa amin? Mababa kaming klaseng tao. Kumbaga sa ibang, sa mga puti, sa mga Europe, Western country, nagpo-perform ka ng solid, samantalang dito sa amin, nakahiga ka lang. So, mababa tingin mo sa amin, hindi mo kami nire-respeto as a fan, as a tao. Parang ganun nga yung dating. Parang ganun. Alam mo, ang tingin ko rin dito ay sa... Fan ka ba nun? Hindi. Pailit din yun kasi. Alam mo may mga artist ako na kinaiinisan, pre. Sino? Na, yan, katulad niya ni Daniel Caesar na ang tingin nila sa sarili nila porket sumikat sila is art, pure art talaga sila. Pure artist. Pure artist. Alam mo yung nabavibe ba kayo ng ganun sa isang artist, pre, na parang sa dancer na ramdaman din natin to, na parang may aura sila na parang kami ang art. Yeah. Hindi kami basta dancer. This is an art. Anong grupo ng dancer yung kinainis mo dati? Hindi ko na sasabihin. Basta doon tayo sa sa isa tayo. Doon tayo Pero sa... marami kang kinakainisan din sa mundo ng dancing dati. Oo, kasi may tingin sila sa gawa nila na hindi to basta sayaw. This is an art. Maraming ganun. Pangit ba yun? Ganong mindset? I mean, kung may self-awareness ka naman, walang problema eh. Ma-vibe mo sa kanya eh. Na hiwalay yung art niya sa personality niya. Parang ganun. Okay. So, sa labas ng sayaw, tropa pa rin. Parang cool vibe siya. Right, iba to. Tapos magigets ko naman kung nandun tayo sa dance floor, biglang mag-iiba na yung aura. May mga ganun eh. Mag-iiba na yung aura kasi ito na, art na to. Okay, good. Wala akong problema dun. That's normal para sa akin. Pero yung dinadala yung art sa labas, tangina mo, tas nasa jeep tayo, artist ka pa rin, parang ang gago. Paano yun? Basta parang kunyari sa jeep, ano pa rin siya, mataas pa rin tingin niya sa sarili niya. Kala ko nasa jeep, di ba? Dati artist niya. Pagbaba ng jeep, pagbaba, gumaganon ganun. Gagawin in the room, got it 60 up the gas. Oo. Yung tingin ko kay Daniel Caesar, sa tingin ko parang gago to. Pitingnan ako eh. Let's talk about Sige. humility, pare. Tama ba yung term ko? Humility. Oo naman. Humility. Kayo ba minsan nawawalan din kayo ng humility? Oo naman. From Oo. time to time din. Napipitik din ba yan sa inyo? Oo. Hindi mo ma-perfect na talagang laging nandyan yan, eh, no? May time na nakaka-bad trip kasi minsan yung ano mong tao, makakasalamuha mo, eh. Oo, totoo. At syempre, dahil tao lang din tayo, minsan may time na ang malas mo lang talaga, kinausap mo na mayroon akong pinoproblema, may iniisip ako. Minsan ganun eh. Nagiging moody ka kasi marami kang iniisip at that moment. Tapos sabi mo, celebrity ka pa. So, nasaktuhan, malas mo lang talaga, ikaw yung napagbuntungan ko ng pitik. Pero, ako personally, hindi naman ako, in my history ng life ko, hindi ako pumutok ng ganun. Hindi lang ako mamamansin. Ganun ako maging moody. Hindi ka mag, no! Oo, hindi ako na ganun. Talagang tahimik lang ako, moody ako, tahimik lang ako, ganun ako.
Sumalas mo lang pag yung artist na yan, nakasalamuha mo or nakasalubong mo, iba yung ano niya, yung outburst niya iba. Nagpumipitik. Si Josh tahimik lang. Oo, kaya yung maintindihan ko rin yung mga artista minsan eh. Kaya ganyan yung mga artista na nagte-trending sila kasi ay, maldita. Ay, ganito. Hindi pala siya approachable. Tapos nagte-trending. Sasabihin na ngayon, ini-equate na nila ngayon na pangit ugali. Ganon. Ang pangit ugali, hindi ako pinansin. Bakit sino ka ba? Pukin ng ina ka, di ba? Sino ka ba? Bakit? Gago. Ang inang background yan. Galikan. Baka siya rap, no? So, Humility, pare. hmm. Lalo sa atin, nabuboost tayo kasi ang dami nakakilala sa atin, may mga fan tayo. Nabuboost yung ego natin. Mas lalong minsan nawawala paminsan-minsan yung humility, no? Kasi tumataas yung tingin natin sa sarili natin. Eh. Diba? Diyan nga yung mga katulad ng mga rapper na sinasabi ninyo na feeling nila they can fight, pero they can't. Diba? Hindi nila kaya. Hmm. Humility kasi talaga yan eh. Humility, hindi yan siya, parang self-awareness din yan, pre. Hindi yan nangyayari sa'yo hanggat walang nangyayaring sampal sa'yo, yung humility. Kaya madalas, ang taong nagkaka-humility, for example, in our case, parang nabash na, ganun, sa social media, sa mundo na social media, mapapansin mo, parang bumait siya. Hindi, nabash na yan. Ganun. Doon lang nagkakaroon ng humility. Kaya tingin ko, Ito tayo si Raulo pa rin kahit nabash na tayo. yun ang market natin eh. Magagawa nila. Magagawa nila. Si Daniel Caesar. Laruan, diba? Yung kasi si Daniel Caesar, feeling ko kasi tanginan yan, hindi ata, ngayon, tingin ko, aayos na yung performance. Nabash eh. Hindi, ang sabi nga dito. Ayan. Ano sabi? Kasi di ba pag pinakinggan mo yung, ang gusto kong kanta niya ni Daniel Caesar, yung I just wanna see you, you live for you. If life is a movie, then you're the best part. Ang vibe nun, sobrang tamad. Parang Best sobrang part. tamad. Yun So, ba yun? ang defense niya, style yun, kaya nakahiga rin siyang ganun. Di excuse Tawad sa na akin. Di excuse sa akin. Hindi Tangina ba? ka, in denial fan ka, ah. Hindi, gago. Sapakin ko pa, di ko nga alam yung tsura ng mukha. Hindi ko Di nga. excuse sa akin yung tangin na umayos ka, umupo ka. Kasi ang problema naman kasi pag concert, pre, maintindihan ko, higa ka kung nasa small space kayo. Okay. For example, sa parang ano bang pinaka-small space? Siguro parang auditorium, tapos perform ka nakahiga. Yun ang style. Okay, kasi kita ka pa rin ng mga tao. Tama. Pagka big concert, big stage, tapos nakahiga ka, putang ina, kawawa yung mga nasa likod. Hindi ka makikita. Kung may screen ka, putang ina, asan na yung pinapanood ko? Ay, dapat pala nag-iPad na lang ako, nag-music play na lang ako, nag-Spotify na lang ako, kaysa sa manood dito, magkano to? Parang ganun, no? Di ba? Ito pa ang mahirap sa art, pre, speaking of art. Kasi may napanood akong video niyan na napakalawak talaga ng art. Pinag-usapan nila yung edits na binenta sa museum ni Richard Gomez dati. Oo, ang kulit nun. So, tinanong siya, ikaw as an artist, matatawag mo bang art yung ginawa na yun ni Richard Gomez? Sabi niya, kasi di ba ang art kanya-kanya yan. Objective. Subjective. Sobrang subjective. Walang sukatan talaga. Bahala ka. Anong minimo yan. Art yun. Kasi, di ba, ang artistic nung paraan niya para pakyuhin tayong lahat. Pamamakyo daw sa lahat yung ginawa niyang ganun eh. Para pati sa mundo ng artist, no? Oo. Ang natiti. Pamamakyo daw yun eh. So, Hindi ko mag-gets, pre. Nagbenta si si Richard Gomez ng million, 2 million ba? Or Or nakita? gawa niya? Ito, Gawa burat. niya. Burat. Galing sa kahoy. Kahoy? Or May porcelain? painting na burat eh, di ba? Painting, Pag painting. ganun, Ah, tas painting. Parang may tamod na pag Siya may ganun. gawa? Siya, oo. Pakita ko sa'yo. Sige, pakita natin. I-research, ipakita. Pero ano kaya meaning nun? Itits niya siguro yung pre. Drawing niya. Putang ina. Hindi ba, meron din tayong Hindi, magaling din talaga siya na artist. Si Richard Gomez? Oh, ito, may paint siya, oh. Ay, ito naman pusi. Parang Pepe, oh. Oo, Pero, pusi.
parang Parang gawa sa signature, parang gano'n, no? Tingnan mo, gawa sa parang pirma. Oo. Di ba? Ang galing. Tapos Puke na nakabuo siya ng gawa sa pirma. Oo. Galing din. Puke Si na Richard binuo. Gomez, di ba, ano yan, sumikat yan dahil sa golf. Golf Oo. player yan dati, di ba? Ito yung pinaka, una niyang artist Ay, na oo, binash. yan nga, no? Borat. Parang Insane. Borat. Pero parang may meaning eh. Di ko lang makita eh. Talaga Oo. ba? Mas Ikaw naman bahala. yung mukhang Borat eh. Yun ang art, pre. Ikaw bahala kung anong tingin mo dyan. Ganun yan. Richard Borat talaga to eh. Kung ano yung tingin mo dyan, valid yun. Ganun sa art eh. Oo. Kaya, Gusto ko makausap si Richard Gomez ng personal. Kung gusto mo mag-guest dito, punta ka, chat mo ako Richard Gomez. Parang Borat talaga eh. Yung painting na na kulay dilaw. Pero ano kaya meaning nito? Pero sinabi niya ba, may sarili siyang interpretation dyan? Parang ang atake ni Richard Gomez kasi sa art niya is more on bastos, pero hindi vulgar. talaga siya bastos. Oh, vulgar. Oo. okay. Parang ganon. Parang si Picasso, maraming kang makikita, pero hindi talaga yun. Kagaya nito, parang pinatungan siya na painting, di ba? Oo. Parang- Wally Bayoli. Oo, Wally. gagi. Oo, yun Si nga. Wally Yun yun. nga. Oo. Pero hindi talaga yun yun. Pero hindi talaga yun. Pero yun, parang yun talaga eh. Parang ganun na talaga eh. Di ba? Yun. Kasi, yan nga mahirap dyan. Na sinasabi nyo. Abstract. Sinasabi nyo dahil open-minded kayo, tinatanggap nyo yan. Art yan. Eh di mga sinasabi natin, isipin na lang din na art dito. Huwag kayong magalit. Speaking of art, no? Pero may Ah, talent din talaga siya, o tignan mo. Siya ba yan? Kanya yan? Hindi pala. Kanya yan. Sorry. Yung pre, Borat, mapapasok dito yung, yung nangyari sa pusoan at laruan ni Isa Soy. daw. Isa daw. Kasi sabi niya, sa perspective mo, yung tattoo niya is pang backshot yun. Di ba? Which is, para sa akin, valid yun. Oo. Kasi nga art yun eh. Oo. Kaya nga, ang nabububuhan ako doon sa mga nagdidepensa doon sa tattoo na yun, sabi nung babae, mga hindi rin talaga nag-iisip eh. Sabi niya, hindi bastos yan. Every tattoo is an art. Oo nga. Kaya nga subjective yan. Art is subjective. Art is created to be judged. Ikaw Oo. bahala. Tama. So mali yun. Dinepensa niya yung sinabi niyang art para sabihin na hindi ka bastos-bastos yung back tattoo. Which is mali nga eh. By definition, tama yung sinabi mo. Ang Kama Sutra ba, ano ba yon? Kama Sutra, art ba? Book of sex yun. Ha? Book of sex. Oh, parang art din ata ng seksyon, di ba? Art of sex. Di ba? Ate alam. Oh, so yun. Ang weird na mga position doon sa Kama Sutra, no? Talaga. May halo kasing yan dahil India rin ata yan, pre. May halo siyang yoga. Kasi nga, Nasa stretching ka at the same time pleasure. May siya, may mobility stretching din, ang bembang. Okay, kasi nga, basta, Hindi ba minsan nakakatakot din mag-explore ng sobra sa bembang? Kasi baka mawalan ka na ng walang tigil na yung paghahanap mo ng new things. Minsan may ganun akong thinking eh. Kagaya nila Epstein, di ba? Epstein. Epstein. Umabot sila sa ganun ka-hardcore kasi nga nasanay sila naghahanap ng new things. explore. Nasobrahan sila, nawalan sila ng control. Kasi di ba may mga ilang tao din ngayon na ganyan nga na nakikita natin, nalalaman natin na just sobrang explore nila, nakakalimutan na nila yung dignity nila, di ba? Puro explore na lang. Ang mahirap pa sa kanila kasi marami silang resources eh. Kaya kung ano man yung kaya nilang i-explore, Malala. walang problema. Kaya nilang abutin eh. Eh pag normal na tao ka naman, yung exploration mo medyo limited lang. So, di ba? So, yung sinabi mo nga sa backshot, bakit ba? Bakit hindi niya nga lang aminin na kung pang sex nga yun? Di ba? Art mo yun eh. Oh, art nga eh. Kung sinabi niya yung art, kumbaga tapos ka agad yung usapan eh. Natrap sila dun sa Natrap part nga eh. na yun eh. Oo. Natrap sila dun eh. Kaya nga nung ginawa ko ng video yung sinabi ko, example ko yung sarili ko, ang gusto ko dyan, i-portray mo na mahilig ako sa Japanese culture. Pero kung ano yung perspective mo, sabi mo, mahilig ka sa anime, okay. Yun yung ano mo eh, di ba? Art is subjective talaga, kaya kung
nagtatattoo kayo, kunyari nagpapatattoo kayo, expect nyo na ibang interpretasyon ng iba dyan. Di ba? Hindi yung, kung ano yung inisip mo, ito yung dapat nilang ma-interpret. Di mo mapipilit yun. Di mo mapipilit yun. Ikaw, may Medusa tattoo ka daw, sabi sa comment. Sabi, May tangin gusto na. tattoo. Pero nag-reply pa niya, Viper yan, tanga. Walang alam eh. Alam mo, ang sabi niya pa nga, ang sabi niya, ikaw raw may sabi. Na? Ikaw raw may sabi na pag may Medusa na tattoo, ang babae, yun na, babae, siya mismo ang babae, ano yan, bad, ano yan, may bad experience yung babae. Hindi ba? Totoo nga. So, ginamit niya nga, sa akin, na lalaki ako. So, bakit ikaw lalaki ka? Meron kang ganyan. Mali. Mali-maling pinagpatong-patong. Nag-google pa siya nun, ha? Sa lagay na mo na yan, na nag-google ka, mali yung tingin mo sa Medusa, mali rin yung pagkumpara mo ng babae at lalaki. Mali ka, di man Medusa yan, ahas Yun nga eh. Ano masasabi niyo doon sa ano? Na-topic na ba natin yun? Yung, Alin? Yung 34 years old pumator sa 18 years old. Oh, tapos na. Tapos hindi, Last Tuesday, week. diba? pero Oo. hindi naman natin masyadong okay lang Kaya sa akin nga pag-usapan ulit kasi hindi naman masyadong... Mabitin ako. Oo. Hmm. Pag dumating yung time na yung anak nyo, lalaki, 18-year-old, nagpakilala ng 34-year-old na babae sa bahay ninyo, anong gagawin ninyo? Tapos may anak, single mom. Single mom. Hindi. Pag hindi single mom, Questionable pa rin. Alam mo, ako bilang Questionable lalaki pa rin. nga, bilang lalaki, hayaan ko nga talaga siya. Iga-guide ko siya, hayaan ko siya. Kasi dun sa exchange na yon, yung babae na naman ang talo dun eh. Hmm. Hindi naman yung anak ko eh. Hmm. Dahil alam nga natin na ang lalaki nga, kaya nga pangharap sa gera yan, kayang recover sa mga trauma niyan. Though may risk, pero kaya nga nandito akong tatay. Sige, subukan mo. Tingnan mo. Tunin mo yung- papatesting mo pa rin talaga sa kanya. Oh, pero dahil katawan yun at hindi ko katawan yun, hindi ko siya ititrick. Neutral pa rin. Ikaw, ano ba tingin mo? O sige, bahala ka. Ganun lang. Pero hindi yung parang, sige, nak. Oh, yummy yan, yummy. Hindi. Hindi ko gaganon. Neutral lang. Sige, ikaw, bahala ka. Basta makikinig ka sa akin, pag ano, Ikaw, Josh. Oo, hindi. Ako naman, sabihin ko sa kanya yung woman nature pag ganun. Oh. Siyempre, usap lalaki talaga. Kasi sabihin ko sa kanya, sige anak, ilang taon na yan anak? 34 tay. Right? So, alam mo that women that are older, iba kasi ang convert ng experience sa lalaki, di ba? Ang experience sa lalaki, sabi ko talaga sa kanya, convert sa experience sa lalaki, wisdom. Ang experience sa babae is, kung hindi wisdom, trauma. So meaning, dahil matanda na yan, marami ng experience yan, marami ng traumas yan. Kaya mo ba yun, nak? Tanungin ko lang siya, kaya mo ba yun? Tignan natin pa. Or gano'n. Hindi doon magbabase, depende sa sagot niya. Diba? Tignan natin pa. Hindi, okay. So kung hindi mo pala alam, hindi ka pa sigurado, hindi kita pipigilan dyan, pero pupunta ako doon sa sinabi ni Ching, makinig ka sa akin. Kung ano yung problema ninyo, sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Ganon. At least may opportunity na may bonding kayo. Di ba? Mararamdaman ng anak mo yung pagmamahal mo sa kanya by giving him advice. Opportunity siya actually. Opportunity siya sa bata na yun to learn and for the father to guide his son. Kumbaga bonding experience siya. Kumbaga. Alam mo, napaka-entertaining talaga ng mundo. Kasi yung situation na yan sa kanila, merong talo ang equation sa nalalaman natin. Merong talo sa huli. Pero sige, ilagay mo natin dito sa side na ganito. Na kung bakit hindi mo pipigilan yung 18 years old mong lalaki. Kasi, titigasan talaga yan sa maganda yung babae, ibibigay niya. Titigasan ka talaga dyan eh. Wala kang magagawa, no? Gusto mo talaga yan Totoo eh. yan. Galing pa naman mang-akit yung Tsaka, mga cougar and na yan. besides,
Gago boy, yung 18 na anak mo, fuck you, di makikinig sa'yo yan. Totoo. Ay, tama. Tama. Matigas ulo niyan, boy. Tama. Yes nga, ulo niya. Kaya dapat ko-connect ka sa anak mo sa paraan na hindi kayo magtatalo dapat. Dapat walang Oo, friction yun. Dapat hindi nga. Kasi pag nagka-friction yun, mas lalong alanganin. Kaya nga hindi nga ideal na pagbawalan mo siya. How? Hindi. Ang nga- mangyayari, damage control lang mangyayari. Oo, kaya di talaga ideal eh. Kaya sabi ko kanina, wag mong pigilan. Explain mo lang yung idea mo bilang mas matanda sa kanya. Pero i-go mo. Kasi at the end of the day, bumibembang siya ng ng, sabihin na natin, rating 8. Ikaw ba tatay, ayaw mo ng gano'n? Siyempre, go ka pagka nakita mong maganda yung jowa ng anak mong lalaki, nakaka-proud eh. Pangit na 34, tas mataba. Tangin ng yan. Seryo, nak! Pamahal ko to pa eh, sabi niya. Hindi na! Hindi! Tama na! Nasaan na yung babae na yan? Kakausapin ko yan, iharap mo sa akin yan! Ganon. Talo eh, no? Tama na. Ako naman bilang tatay. Tatay na tatay ka talaga nun. Tama Oo. na. Bilang tatay, hanggat di naman nalulugi yung anak mo, okay lang eh. Pero pag mukhang lugi, parang kailangan 34 mo pare. mag-intervene eh. Oo, 34 kailangan mo pare. mag-intervene eh. Tapos 100 kilo yung babae, matawa talaga. Tapos may tattoo pa dito, guardian. No! Wag, anak! May guardian dito, pare. Imposible naman kasi mangyari yun. Tapos may sondo ng tao gama dito. Imposible Pag ganun, sabi, Parang nga sa akin, yung asawa ko na may sondo. magkaiba talaga yung discipline mo eh. Ako, wala pa akong anak, no? Pero ganito lang, ang piniperdi ko lang yung magiging pagpapalaki ko sa anak ko eh. Kasi ang lalaki talaga, lalaki will learn through experience talaga. Di ba? I agree. And the girl will learn. Ito. Lalaking anak maglo-learn by experience because his father or parents let him to do it, di ba? Mm. So, ganun yung pagpapalaki sa lalaki. Sa babae naman, the girl will learn kung paano mag-treat ang lalaki by his father. Di ba? So, kung maganda ang pagtrato mo sa anak mo, lalaki, hayaan mo siya na gawin yung gusto niya with your guidance, okay, magiging lalaki na matikas yung anak mo. Yeah. Diba? Yung babae naman, pag pinakitaan mo ng guardian or paghihigpit, malalaman din nung anak na babae na ganito ang gusto kong lalaki. No? So, ganun. Kaya kung ganun nga, yung anak ko merong cougar, Kinakilala niya sa'yo. kailangan talaga ihayaan mo siya with your guidance. Hindi mo pa rin siya pipigilan, ano? Hindi ko siya pipigilan. Pero marami akong sasabihin talaga sa kanya kasi sabihin ko na unang-una, wag niyang bubuntisin. Magiging prangka ako doon, pre. Paano pag nabuntis niya yung 34 years old? Ayun. Ayan. You let him. Yan ang experience niya. No? Tangina, miserable yun. Miserable talaga yun. Ako nga, pag ganon, basta maganda dapat yung babae. Hindi mataba. Pag matabang may tato, hindi ko na May guardian nga dito, tas may sondo ng prat dito sa gitna ng dibdib. Ina mo, hindi na pwede. Tapos may tatong medusa pa dito sa kabilang ano. As in medusa ah. Mukhang maasim no? Pucha. Ina mo, Ito, anak dito sa ba gitna, kita? may medusa dito sa gitna. Ganun. Saan mo nakuha yung pukiningin na? Ano yan? Ano ka? Nakulam ka! Kailangan batuhan ng asin to, puta. Posible yun eh. Tangina eh. Papakilala ko po pala sa'yo pa. Tangina, may medusa sa gitna oh. Tapos may sondo ng prat. Puta, pwedeng kasparing yan naka. Tapos may guardian dito. Tapos 34 years old na babae, mataba. Sige nga, paano mo yan? Mag-bless po sa'yo. Lang. Sabi sa'yo, Ganun, Papa, kay dad mo, no? Yung pinakilalang babae, no? Kay dad mo. Papa. Fuck you. Gano'n ka doon. Puta, ganito. Di ba? Magmamano. Mano mo pa. O sige. Paglapit ng ulo. Tangina mo! Uwi! Pao ka balatan pa! Pagkasalog, ginanon eh. Tinutuod na eh. Kill lynch. Gago, ba't binanatan mo, pre? Wala eh, para matuto. Ako pag gano'n, diretso na sa manggagamo, diretso sa mambabarang yun. Imposible Ang mangyari. hirap nga naman no, pag hindi mo pagpangit. Grabe naman Ibig sabihin, kayo sa mga mali upbringing mo sa anak mo. Hindi Pinas nga tayo dati, sabi,
So, pag pangit ka, maliit ka, wala kang advantage. Pinush nga tayo dyan eh. Ayaw nila nagsasabi tayo ng, Nang ganon. ng da-down daw tayo. Hindi, sinasabi lang namin reality. Oo. Pag alam mong pangit ka, alam mo may extra work kang gagawin. Yun lang naman din pag-asa mo eh, di ba? Totoo. Pangit ka, extra work. Oh. Pag babae ka, ano? Mm. Mas masahol nga pag lalaki, gwapo ka o pangit ka, extra work ka pa rin eh. Oo, di ba? Wala ka naman choice pag lalaki ka eh. Gusto ko malaman ngayon dun sa side naman ng batang lalaki kung may airpot ba siya. Gusto ko malaman yung side na yun kung anong reaction ng tatay. Ay, oo, yung parents Yung ng parents, bata, no? Hindi pwede nga. Alam mo, kakausapin ko yung babae. Kakausapin ko Oo, yung kasing babae. edad mo yun eh. Magkakaintindihan kayo dun, Talaga di ba? ba? Talaga, gusto mo ba talaga? Talaga ba? Gusto mo yung tamod ko? O, tamad mo yung yung anak mo eh. Mm. Gusto mo yung tamod ko ha, ikaw ha. Mm. Sa huli, ikaw rin ang lugi dyan. Ganunin ko na. Yung babae? Oh. Ang lugi? Oh. Why? Kasi hindi ko hayahan na magkatuluyan kayo ng anak ko. Di ba? Hindi ko hayahan Yun ang totoo. Yun ang bias ko. In my perspective, okay. experience ka lang ng anak ko eh. Talaga. Oh my Bakit God. kita hayaan magkatuluyan kayo hanggang huli? Motherfucker. Kaya ka lugi. Dagdagdag ka na naman ng Trauma sa'yo. trauma. Mangyayari kasi dyan pag nag-40 na tong babae, tapos hindi siya nabuntis ng 18-year-old, pagpapalit siya nito sa mas bata. Di ba? Mm. Awa mo na lang din sa kanya yan eh. Ako, awa ko na lang din sa'yo. Wala akong nakikitang magandang pupuntahan yung gagawin nyo. Tama. Ang tungaks din nito, nung above na to, kasi nga, ikaw, alam mo na eh, babae ka, alam mo yung power din ng, kasing, alam mo yung power ng babaeng mas bata eh. Di ba? And then, nasa basketball pa siya. Oh, Magaling. akala mo, ngayon, oo, may feelings kayo sa isa't isa. Eh, wala, sa letran pa nag-aaral, ang daming chicks na mas bata sa'yo doon. Kaya mong kakompetition yung mga yon. Di ba? Kasi nga, ang leverage ninyo, mga girls, is yung ganda ninyo. Gago, sobrang controlling yun, sigurado. Di ba? Ay, yung ganda nila. Now, ang hirap ng competition ninyo. Kasi nga, yung bata pang lalaki, nandun sa environment na marami ring batang magaganda na, for sure, dahil varsity siya, nagpapapansin din sa kanya yun. Talaga Hindi naman. niya kakayanin yun. Ito naman ang pinagkaiba natin sa matandang lalaki na mayaman na tumatarget din ng mga ganong klaseng edad na bata. Hindi siya masyadong insecure kasi nga marami siyang pera, nakukonti lang naman ng maraming pera, yun ang leverage niya eh. Lalo pa estudyanteng babae pa, kunya sabihin natin 18 years old, nasa school, sino ka kompetensya o dyan na may pera? Wala Diba? naman, di ba? Wala. Tangin niyo, mga creeps lang kayong lahat sa akin. Oh, di ba? So, kaya natin. Kumbaga yung lalaking mayaman, hindi insecure, hindi magpapaka-crazy, sige lang. Babalik ka, gusto mo ng Chanel bag, babalik ka rin dito eh. Gusto mo vacation, babalik ka rin dito eh. Eh, ikaw, anong laban mo dun? Ganda. Ayan no, ang dami dun no. Oh. Achay. Kaya magiging crazy, yun ang concern ko eh. Kung kakayanin ba nitong 80 na to, yung craziness na makukuha niya dun sa 30 years old na yun, na yun dun papasok ang parents. Kakayanin niyo naman yung craziness hanggat consistent yung bembangan nila eh. Hindi pa kakayanin yung craziness. Bagay yun. Hanggat may bembang, kaya ang buang. Putang ina verse. Puta, t-shirt na naman yun. I-post mo na, pre. Ang dami ng t-shirt. I-post mo na. Dami ng t-shirt. I-post mo na sa Facebook, pre. Hanggat may bembang kaya ang buwang. Sasabihin ko pa dun sa babae, tignan mo yung nangyayari sa inyo. Ikaw ang humaharap sa mga basher. O nga, no? Nagkabaliktad na ng rolo, panglalaki ang ginagawa mo. Yan. Gago, ibig sabihin nun, sumasalamin yun sa pwede natin makita sa relationship nila. Oo. It means, alam na natin na gago, controlling yan. Magiging controlling, magiging baliw talaga. Real to controlling yan. Nasa aura eh. Oh, tingnan mo. Siya nga sumasagot. Pag ka nasasagot, ako lang ang sasagot. May Diba? may ganun, tol. May ganun yan. Oo. Yun Ako na yun. magpapaliwanag. Ako magpapaliwanag. Baka magkamali ka pa eh. Ako magpapaliwanag. Diba? May ganung aura, pre, no? Kaya, sa atin kasi, na yung klase nung babae na yon kayang-kaya na talaga ng liga natin yan.
Laro na lang talaga sa atin yan. Kaya ganun na lang din sasabihin mo sa battle. May perspective na tayo na pwede kasi laruin talaga yan. Pwede. Ang tanong lang talaga yung bata eh. Kailangan talaga may tatay na Tatay talaga. magbubulong dyan eh. Yun, ang ganda ng point Kasi na kung- sinabi nyo. Wait lang, last na to. Kasi kung siya lang, tama ka, mahirapan yung bata i-handle yung craziness. No? Crazy yun. May tanong pa nga doon sa kanya, bakit hindi ka doon pumunta sa kaedad mo? Sabi nung mga tao sa kanya, sinagot niya na, may option ako. Parang nagtaray siya. I have options. Parang ganun. Pang lalaki rin na sagot yun ah. Malaki din yun. Hindi mo na nga dapat i-explain yun eh. Tapos parang sinabi niya doon na, wala, nag-click kasi. Nag-click kami. Ako na sasagot para sa'yo para hindi ka mahirapan, miss. Go. Yung mga 30 kaedad mo na successful na type mo, ayaw sa'yo. Hindi ka kasi type. Maaaring sabihin mo sa akin, may nakikipag-date sa akin, may nagchat-chat sa akin, gusto akong kitain, gusto ka lang kantutin. Gusto kang pakasalan? Sana noon pa. Kung pinakasalan ka man, nasa na siya. Di ba? Ba't wala kayong family na nabuo na, ano? Kasi ang problema sa mga babaeng kagaya nila na pumera. Kaya nga ako, pag dumating yung time na anak na babae, ganyan, let's say, talagang nag-boom, pipilitin ko na yung pera mo, wag mo i-show. Yung pera mo, wag mo ilalabas o wag ka magpaka-value dyan sa pera mo. Kasi hindi ka makakakilala ng lalaki matino dyan. Kasi tataas din yung standard mo eh. Diba? Kaya nga natatanda ko yung ex ko dati na sinabihan siya ng tatay niya na wag bumili ng kotse kahit mapera sila eh. Kasi once na bumili siya ng kotse, mahirapan na siya makahanap eh. Hindi ka makakapag-asawa. Ganun yung sinabi sa kanya. Kasi tataas yung, alam ng tatay niya kasi, tataas yung standard niya. Yung mga matataas na yun, hindi naman din seryoso. Diba? So going back, yung babae kasing ito, mapera, financially stable, independent woman, which is hindi naman masama. Kaso ang problema, sa bracket na yun, yung mga lalaki doon, bukod sa pamilyado na yung mga 30, di ba, karamihan, hindi rin naman siya yung first option. First option, no. O first choice. So, ang ending talaga nito mga 30 babaeng single tall, bababa talaga sila sa batang lalaki. 20s na lalaki talaga lagi kinukuha nila. Marami akong kilalang gano'n, marami akong nakikitang gano'n, usually gano'n talaga. Yung sinabi niyang maraming option, pare, hindi ibig sabihin nun kasama yung mga kasing edad niya. Hindi ako naniniwala eh. Puro bata rin. Yung option, yun. Yun, yung mga player na yun ang option niya. Puro bata rin. Oh, yun ang kumagat eh. Sinungaling talaga. No? Totoo naman, marami kang option, pero hindi yung bracket na yun. Oh, hindi yun. Yung mga Sinungaling! bata. Saan ko may big time ang bracket, di naman yan type kasi bonjing. Di ba? Diba? Oh, totoo. Tignan mo nga, another evidence na naman na hindi nyo kaya i-handle yung mga ganyang responsibility, yung heat. Kasi biruin mo, hindi niya kinaya, talaga nagpa-press con pa siya, nag-explain pa siya. Samantalang sila, Leonardo DiCaprio, si Coco Martin, hindi nga nag-explain. Bahala kayo dyan. At the end of the day, kaya kong i-handle to. Kaya ko bigyan ng business yan. Walang hindi mapapabayaan yan. Wala akong pakialam sa opinion nyo. Pag lalaki gumawa, masama. Pero alaga nga eh. No? Diba? So, alam nyo ba yun kay Coco Martin? Hindi, ata. Ano yan? Hindi nyo alam Hindi, yun. ayoko makasuhan eh. Oh, pero, ano public na yun eh. Hindi. Yang si Julia, nung nagde-date sila. Pero wala masama kasi na hanggang ngayon, magkasama sila. Binigyan niya pa ng business, pre. Business. Sariling business. At masaya yung buhay nila. Ako nga sasuggest ko rin sa future kung sakaling ganyan ang sitwasyon. Nak, sige, pumili ka ng older. Okay. Older guy talaga, na single. Yun. Ay, wag sa kasing edad mo. Tingin ko talaga, kasi pag nabuntis ka ng kasing edad mo, Wala. Puta talo. puta yung lalaki niya, magiging ano ka? Magiging, ano ba tawag doon? Canon event ka niyan. Magiging ano ka niyan? Lesson ka lang yan, nak. Tanginang yan. Mahirap yan. No? Mahirap. Pero dito sa video na to, tingin ko, yung lesson na may bibigay namin is, number 1, humility. And knowledge sa women nature again. And also, mag-gather ka na experience kung lalaki ka. Mag-gather ka na mag-gather. Oo, ganun. Itong balita nga na yan, sa 34 na babae. Ano siya? Blessing in disguise yan sa advocacy natin. Buti siya na gumawa. Napunta siya sa side natin, di ba? Nagpunta ka sa side namin. Ina nyo, nakita nyo yan, di ba?
Tsaka napatunayan, pre, yung sinasabi na. Kaya sabi ko, okay, lumabas to. Oh, di ba? Nakita mo rin yung fake concern ng mga feminists. Hindi sila nagsalita dito, pre. Hindi sila nag-ingay. Oh. Bakit nga ba? Hindi sila mag-iingay kasi nga, babae yung gumawa eh. Oh, same scenario, iba. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi talaga genuine yung mga yan eh. Kasi ibahin mo lang yung gender, mag-iiba yung opinion eh. Sabihin pa mga nag-comment, okay lang yan kasi mukha pa namang bata yung girl, tas mukhang mature naman yung lalaki. Puta! In-equate nila yung itsura doon sa pag-handle ng relationship. Mga bobo talaga eh. Hindi, okay lang yan. Mukhang bata naman si girl. Mukhang mature naman si guy. Bobo talaga kayo eh. The fuck? So, magbabasa go, na muna go, ako ng go. comment. Mabilis lang. Magic Lampara, Ekis sa mga feeling main character sa trabaho. Tablado sa agad yun. Stay cold mga sob. Sa ano to? Sukupa lang katrabaho. Sabi ni Life of Abundance, bago member ulit. Pag ako naging boss, sisiguraduhin kong madidiligan ang mga EA cakes para mag-grow ang karir nila. Galing mo. Ayos ka. Parang iba yun Gago ka. Sabi ni Lap Franks 5, dami ko natutunan sa inyo mga bro. I just turned 19 this year and magiging cyborg na talaga ako sa inyo kaka-consume ng mga wisdom nyo. Oo. Pero mo, aga mong natuto ng mga ganito. Cyborg ka talaga, pre. Hybrid. Sobrang advance mo pag 19-18 ka, nakikinig ka sa anti-support. Tapos, 19 ka, magiging Android 19 ka, no? Oo, grabe. Hey. Sabi ni Roland, balisakan, pag ganyan, the best unawain at intindihin, wag na wag ka papatol at bumaba sa level nila. Tromkun 9961 3 PM uli, let's go. Solid brotherhood at masculine influence. Sabi ni Dato Ren, DBTK, ding dong, bili tayo kush. Ano ba yun? Ay, na-topic ba yun? T-shirt brand yun eh. Putik, ginawang Gagang putang ina. Talagang na kumapit si Ding Dong dito sa mga episode Jobel Tarok, ayun, let's go. Shoutout sa'yo. Kay Basti Lavarias, shoutout sa'yo. Kay Gus King Set, legit ganda ng topic. Gusto nilang dami nakarelate sa topic na to, no? Yung ano ba yan? Yung kupal yung katrabaho. Sobrang... Ito si Bisaya sa Korea. Sabi niya, solid mga boss, ganda ng topic. Pa-shoutout kuya, Jam Maravilla. Silent viewer lang ako. But, fan nyo na ako since 2023. Hindi ka na silent. Mag-noisy ka na. Maging noisy fan Noisy ka na. Jeff Almighty, ano? Kung saan YouTube to napupunta si Jeff Almighty. Nung lagi ko nakikita to. Palaboy-laboy ka sa YouTube, Jeff Almighty, Ang sipag mag-COVID, no? Oo. Nakikita mo ba lagi, pre? Oo, kung saan ako minsan nanonood ng mga Filipino vloggers. Tangina, nandun na naman si Jeff Almighty, Makulit yan si Jeff Almighty, parang ano yan, para tayong ginagawang Gundam niyang mga yan eh. Alam mo bakit? Sabi niya, si BNK, ang Apocalypse. Tapos si Sadako, si Joshua 1.8, ang mga horsemen. Ginagawa mo kaming Gundam Rio 6096, nadali airpot ko dyan sa business na malakihan agad mga boss. Mostly sa kanila yung retirement money yung pinang-i-invest. Tapos wala silang business background. Wala din sa pinanggalingan nilang trabaho yung nininegosyo nila. Sabi ni Bryce ko, facts, king ina, lagi ko dala-dala yung kasabihan na yan. Buti na lang, mabait si Batala, binigyan tayo ng mahabang pasensya at maging maunawain. Alam mo, yun talaga yung problema sa mga nadadali ng business scheme na yan, yung retirement fee ng matatanda. Yun ang gustong-gusto nilang daliin talaga kaya target nila yan para maloko. Para sa akin talaga, wag kang magne-negosyo ng hindi mo naman talaga field. Wag kang mag-i-invest din. Talaga. Dahil, invest mo na lang sa gold. Sabi ko, nabanggit ko to sa content ko dati, dahil ang realidad dito talaga sa mundo, ang game dito sa mundo talaga, sa simpleng salita, agawan naman ng pera talaga dito. Nakawan ng pera? Oo, agawan ng pera. Pwede mo yung agawin sa paraan na mukhang mabuti, marami ding paraan na masama mo aagawin yung pera. Ganun talaga, nag-aagawan lang talaga tayo ng pera dito. Agawan ng pera, abangan nyo yan sa next episode. Magandang topic yan.
Yan. So maraming salamat mga pare. Again, shoutout dito sa natin nagpakape, si Devon Bolivar. Uy, Isang Devon! suko. Yan. Maraming salamat. So, sa acrylic ha, thank you, Adriana Marie, shoutout sa'yo, Devon Bolivar, thank you, Thank you sa pagbigay ng pampakape namin. Thank you, pare. So, Sa yun. mga gusto pang magbigay ng pangkape, bahala kayo. PM nyo lang si Itaset or si Josh on Point. Oo, bigay nyo lang ng bigay yan. Okay lang, sige. May plano kami magpakain ng ng stray dogs. Kung plano pa lang naman, pero hindi pa naman yun. So kung magdo-donate kayo ng mga ganyan ninyo, Tama. Pumunta sa stray dogs yan. yun ang plano namin. Pumunta sa stray dogs. Ipunin namin yung money na yon. And then makikita ninyo, ibibili namin ng mga pet food, no? Oo. Para sa pusa, stray dogs. Aso. Ayan, papakain namin. Actually, nung napag-usapan natin siya, gusto ko. Medyo may excitement ako naramdaman. Ako din. Pare, malapit ang puso ko sa aso. Gusto ko siyang gawin pag nag-falls, mga ganun. Kasi lagi ako nakakita ng aso. Ang ganda yung dala natin siya every time na umaalis tayo para Isang pag may lang. nakita, ibigay. Isang Tupperware lang. Madali na naman dalhin yun. Nakakotse naman tayo, di ba? Isang Tupperware na ganyan. Isang nido. Punuin natin ng mga food Kung trip ano-ano, nila. no? Tapos bigyan natin sa stray dog, di ba? Yung mga pare, Mura lang yun. don't forget to subscribe, no? Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Babalik kami. Chewy boom! Good! Shirt lang na puti. Yeah, we pop out in your hood. Walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etaset at si Eko. Parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis. Iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka,